the God who provide. Kung kailangan mo ng healing, then ang kailangan mo nga ay siya din. Bakit? He is the healer. He is our Jehovah Rapha. If you need peace, hindi mo na kailangan pumunta sa iba. Siya nga ang Diyos na kailangan mo. Bakit? Siya si Jehovah Shalom. He is our peace. Ibig sabihin, ang Diyos natin ay hindi lang nagbibigay ng kailangan mo. Yung kailangan mo, ang Diyos mismo. More than sa ibigay ng Diyos, yung presensya pa lang ng Diyos, yung kilos pa lang ng Diyos, yung nature pa lang ng Diyos, yun na ang tunay mong kailangan. Kaya salamat. Bakit? Yung Diyos na kumpleto sa lahat ng bagay, ano sabi ng Panginoon Jesus? Ganito kayo manalangin, Our Father. Ibig sabihin, may relationship ka. Sabihin mo sa iyo, nasa kaliwat kanan, may karapatan ka. Psalm 23 verse 1, The Lord is my shepherd, I have all that I need. Ang Diyos ang aking pastol, nasa akin na ang lahat ng aking kailangan. Bakit? Dahil lahat ng kailangan ko, yun ang Diyos mismo. At yung Diyos na yon ay kaya kong lapitan. Bakit meron kaming relationship? He is our Father. At meron siyang kakayanan because He has the authority. Siya'y nasa heaven. Church, ang prayer ay hindi laging nagsisimula sa pangangailangan mo. Ang prayer ay laging nagsisimula sa pagkilala mo sa Diyos. Hindi na ito bahala na basta kung merong makarinig diyan. Hindi ganun ang prayer. Bahala na ho kung sino mang nakakarinig sa akin ngayong oras na ito. Ito ang aking prayer request. Hindi gayon. Hindi ito bahala na. Ito ay sure ball. Meron kang Diyos Ama sa langit na nakakarinig sa iyo. At doon ka nananalangin. Ang prayer po ay personal at relational. It is between you and God. Ito, tatak na ito sa Pinoy culture. Pagka may mga company outing, pag ang mga tao ay may mga pupuntahan, at kapag naghanap ng sino magpe-pray, sino tinatawag? Sinong born again dyan? Are you getting the point? Na ano nyo lagi? Basta lagi may mga company, team building, lagi mag-start. Lagi ang tanong ay, sinong born again dyan? Sinong Kristiyano dyan? Yun na lagi ang napipili mag-opening prayer. Bakit? Ano ang thinking ng mga tao sa born again? Ang thinking nila ay garne. Mas malapit kasi kayo sa Diyos. Tama? Parang mas marami kayong ginagawang religious duty compare sa amin, mas dikit kayo. Pero alam nyo, ang tunay na sikreto ito. Hindi tayo maraming religious duty. What we have is relationship. Kaya tayo mukhang malapit sa Diyos, hindi dahil marami tayong ginagawa para sa Diyos. Kaya tayo malapit sa Diyos kasi alam natin ang katatayuan natin sa Diyos. Siya ay ating Diyos Ama. Tayo ay nakakalapit sa Kanya. Tingnan nyo kung gaano ka-personal ang prayer. Matthew chapter 6 verse 6. But when you pray, go away by yourself. Shut the door behind you and pray to your Father in private. Then your Father, who sees everything, will reward you. Alam nyo, sa Matthew chapter 6 verse 5, sinabi doon ng Panginoong Hesus, huwag kayong gumaya sa iba na doon nagpe-pray sa mga street, doon nagpe-pray sa pinaparinig nila sa ibang tao na sila'y nananalangin. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, ganito, pag kayo mananalangin, kayo lamang, isarado nyo ang pinto, pumasok kayo sa silid. Bakit? It is between you and your Father. Nagigets niyo ako? Shut the door behind you and pray to your Father in private. It means, it is a personal relationship. We don't need rituals. We don't need na makita ng iba, yung nagpe-pray, sobrang lapit nun sa Diyos. Hindi. Pumasok ka sa iyong kwarto, ikaw lamang mag-isa, ikaw at ang Diyos ang mag-usap. At ang Diyos Ama mo sa langit na nakakakita na ikaw ay nakikipag-usap sa Kanya personal, siya ang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Kaya nung unang step, pray like this. Kilalanin mo ang Diyos. At sino ang Diyos? He is your Father. At nasaan siya? Siya'y nasa langit. At ano ang meron sa langit? Siya ang merong authority sa lahat. Amen? Next, number 2. Hallowed be your name. Matthew chapter 6 verse 9.
Kinuha ko lang po sa ibang translation, same verse. Then, this is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Sa Tagalog version po, ang sinabi po dito, sambahin nawa ang iyong pangalan. Ito na. Pagkilala na natin ang Diyos, kasunod na po doon ang pagsamba. Ano pong ibig sabihin? Worship before wants. Sasambahin mo muna ang Diyos bago yung mga bagay na gusto mo. It means, inuuna mo ang pagpupuri sa Diyos, paggalang sa Diyos, bago ang sarili mong concern. Are you getting the point? You worship Him. Bakit? Dahil alam mo na ang Diyos na sinasamba mo, malaya tayong nakakalapit sa Kanya, pero hindi natin yun iti-take na madali lamang. Yun lang pala, lalapit lang sa Diyos, no? Ginawa na ng Diyos ang part niya, pwede na tayong makalapit. At bilang tayo tao, kailangan natin sundin ang part natin na alin? Nasambahin natin ang Diyos. Na alam natin na ang Diyos ay banal, He is holy, He is the Most High, and He is worthy na siya'y parangalan. Ibig sabihin, pag ikaw po'y nananalangin, ang goal ay hindi maitaas kay Lord, Lord, I pray, dumating itong aking prayer request dyan sa langit. Hindi yun ang unang objective. Ang unang objective ay maitaas ang Diyos sa iyong buhay. Hindi ang prayer lang ang itaas sa langit, kung hindi maitaas ang Diyos sa iyong buhay. Alam natin na si Lord ay magbibigay. Sino ho dito naniniwala? Alam natin na ang Diyos natin magbibigay. Now, dahil ang Diyos natin ay magbibigay, kailangan nating ihanda ang ating sariling tumanggap. At sino yung mga natanggap? Sila yung mga taong sumasamba sa Panginoon. May kailangan ka man o wala, ibigay sa Diyos ang papuri. Sometimes misunderstand natin itong paglapit sa Panginoon. Akala natin, Lord, sige, pinaparangalan kita during our quiet time. Lord, I worship you. Lord, I adore you. Lord, I glorify you. Pinaparangalan po kita sa aking buhay. Pero alam nyo po ba, hindi lang yun ang worship. Yang pag-upo mo ngayon, that is worship. Yung paglabas mo, that is worship. Yung pagising mo kaninang umaga, sumasamba na dun sa Diyos. Kaya ano kailangan mong gawin? Paggising mo, kailangan mong ihanda ang iyong sarili na pagmulat mo, ready ka nang mag-worship. Habang ikay nakain, hindi ka lang basta nakain. You worship God. Nagigets niyo po ako? Hindi lang ka nagwo-worship, hindi mo ka lang nagwo-worship during nung nag-opening prayer, hindi lang nung nag-praise and worship. Habang ikay nasa biyahe, you can worship God. Mas palalalimin po natin. James chapter 5 verse 13. Are any of you suffering hardship? O kung meron daw sa inyo dumaranas ng hardship, ano sabi ng Bible? You should pray. O sabi mo sa'yo nasa luwat kanan, mag-pray ka na. Are any of you happy? O sino daw masasaya? You should sing praises. Anong ibig sabihin? Sa pinakamahinang ikaw, sa pinakamalungkot at pinaka-struggle na ikaw, ang punta mo sa Diyos. At sa pinakamasaya at sa pinakatagumpay na ikaw, ang punta mo pa rin ay sa Diyos. Whatever it is, kung ano man ang ginagawa mo, nasaang tayo ka man, lalapit at lalapit ka sa Diyos. Why? Because the Lord really deserves our worship. Ang worship ay hindi lang quiet time. Ang worship ay lifestyle. So paano natin paraan may papakita na tayo nagwo-worship sa Diyos? Letter A, sa ating private and personal life. Matthew chapter 6 verse 6. But when you pray, go away by yourself, shut the door behind you, and pray to your Father in heaven. Then your Father who sees everything will reward you. Dito natin makikita, malaki palang factor sa Diyos ang panahong tayo lang mag-isa. Malaki pala ang dating sa Panginoon sa panahon na wala nang nakakakita sa atin. Malaki pala ang dating sa harapan ng Diyos ang ating private and personal life. Bakit? Kasi ang gusto din ng Diyos ay personal Ang gusto rin ng Diyos ay go to your Father, pray to your Father in private. Ibig sabihin, doon sa panahon na tayo lang, doon sa panahon na walang makakakita sa atin,
I tell you, doon pala mas kitang-kita tayo ng Diyos. The goal is not all about worship God during worship service. It's all about worship God even in your private and personal life. Hindi mo kailangan lagi ka nakaposisyon na ganyan at hindi laging kailangan nakataas ang kamay. Ang puso mo, kahit hindi yan mukhang nagpe-pray, kahit ang kamay mo hindi nakataas, ang puso mo at ang desire ng lahat ng ginagawa mo, diyan magtatalo kung talagang sinasamba mo ang Diyos. Kahit wala ng audience, do you still worship God? Example, Pastor, wala naman po akong ginagawang kasalanan. Ang ginagawa ko lang naman po ako ay nag-Facebook, nag-TikTok, nagre-reels, whatever it is. Yes, wala ka sa position to pray, pero the moment na pinipilter mo lahat ng tinitingnan mo, the moment na meron kang nakita at bigla mo agad in-exit at doon ka nag-stay kung saan nandun ang presence ng Diyos, nakikinig ka ng preaching, that is worship. That is worship. It means, sa bawat pag-scroll mo at pinipili mo kung saan ka bumababad, worship po yun. Pagsamba po yun sa Diyos. Kaya minsan, kailangan mong i-assess ang iyong Facebook, ang iyong mga reels. Pag ikaw ay nakailang slide na at wala pang lumabas na gospel, alam niyo ibig sabihin nun, kung ano-ano sinesearch mo. Dahil ang Facebook, yan po may algorithm. Kung ano ang sinearch mong isa, yun na po ang sunod-sunod na lalabas sa feed mo. Kaya pag ikay nag-Facebook ngayon, chinek mo mamaya, oo nga, nakailang scroll na ako, hindi man lang lumabas ang JA1 Taal, hindi man lang lumabas ang Christian any ano ng mga preaching. Eh, kaya you need to assess in your private life, personal life, still paglilingkod at pagbibigay papuri pa rin yan sa Diyos. In your private life, sa inyong messenger, tingnan nyo nga inyong messenger, do you think it still glorify God? Pastor, wala man po akong ginagawang kasalanan. Sinong madalas mong kausap? Do you think ito ba'y nagbibigay glory sa Diyos? Yung mga ini-ignore mo sa chat. Ano, may mga selective GC. Itong GC na to, ignore. 1 year. Itong mga GC na ito. Yung ganong mga pagpili, yun po'y pagpapakita ng worship. Bakit? It is your choice eh. Sino mga pinipili mo? Sino lang ang gusto mong ma-chat? Sino lang gusto mong makausap? You need to assess, ito bang aking mga ginagawang ito, it will glorify God? Pastor, kahit po tayo magkakatingin na ng messenger, malinis po ito. Eh, ang dump account? Yun lang, isa. Pastor, ito talagang ito, para talaga to sa church. Para, bit nga tayo may ganyan minsan, ano? Ako, walang ganyan ha, wala akong, may TikTok ako, pakipollow. Joke. Now, the point is this. Gaano mo kahandang ipakitang sumasamba ka sa Diyos in your private and personal life? Why? Kasi kung sino ka sa private life mo, yun ang tunay mong worship. Kung ano ang ginagawa mo sa panahon ng ikaw lang at walang nakakakita kahit na sino, yun ang tunay mong pagsamba. Why? Because it is between you and God. Yung lahat ng iyong ginagawa sa tunay, anything can be used for God's glory. At anything then can be used sa plano ng kaaway sa iyong buhay. There's nothing wrong sa iyong social media kung gagamitin mo for God's glory. There is nothing wrong sa lahat ng ginagawa mo sa iyong buhay kung gagamitin mo for God's glory. Kaya always choose. Alin ba dito nagbibigay glory kay Lord? Hindi pang Sunday lang. Kung hindi yung talagang, yung pinaka-tinatago mo, yung pinaka-tunay na ikaw. Doon mo ilagay ang pinaka-tamang posisyon ng pagsamba. Always choose. Sa inyo pong marriage life, sino dito may mga asawa, may you please raise your hand? Ang call sign ay asawa ko. Grabe, ano? Call sign asawa ko.
Kailan pa kayo? Wala pa po kaming Mansari. Walang label, pero ang call sign ay asawa ko. Now, piliin lagi magbibigay glory sa Diyos. Sa inyong asawa, sa inyong anak, ito ba'y nagbibigay papuri sa Panginoon? Ang ginagawa ko sa asawa ko, ang ginagawa ko sa anak ko. Even in your courtship, laging tingnan mabuti, ito ba'y nagbibigay glory sa Diyos? Bakit? Kasi yung mga tago na yon, yung mga hindi nakikita, ang Diyos na mismo ang tunay mong audience. Mas expose kay Lord ang private life kaysa public service. What we are doing here and sa stage, hindi lang itong basta nakikita ng Diyos. Whatever it is, pag kami na lamang, pag kung sino na lamang tayo, labas sa simbahang ito, yun ang mas expose kay Lord. Yun ang mas kita ng Diyos. Kaya sabihin mo sa iyo nasa kaliwat kanan, i-surrender mo na yan kay Lord. Pangalawang bagay, sa paanong paraan natin pwede pang sambahin ang Diyos? Letter B, sa bawat tagumpay. Wag lang natin pangarapin na salamat Lord sa answered prayer. Kung hindi Lord, maibalik ko sa iyo ang pinakamataas na papurit pagsamba. Noong ang Panginoong Yesus po'y naglalakbay, meron pong 10 ketongin. Sila ho'y nagmamakaawa kay Jesus na sila'y pagalingin. Ang sabi ni Jesus si Garne, pumunta kayo sa mga priest, ipakita nyo ang inyong sarili. Sila'y sumunod sa utos ni Jesus. At habang sila po'y nasunod, habang sila'y naglalakad, napansin nila, nagaling na yung kailang mga ketong. Ibig sabihin, yung kailang prayer request na sila'y pagalingin, accepted, answered prayer. Alam nyo, yung Siyam, after masunod ang kailang pinag-pray, sila'y umuwi. Pero merong isa, anong ginawa? Luke chapter 17 verse 15. One of them, when he saw that he was healed, came back to Jesus shouting, "Praise God." Alam nyo po, I pray sa atin po mga taga-JE1 Taal, I pray, kapag dumating na tayo sa point ng ating buhay na tatanggap na natin ang pagpapala, tayo'y babalik sa Diyos at ating isisigaw, ating ipagmamalaki ang papuring nararapat para sa Kanya. Because the goal ay hindi matapos lamang yung panalangin mo. Salamat Lord, pinagaling mo ko. That's it. Hindi. Pagkatapos nun, gamitin mo na ang buhay mo for God's glory. Hindi yung binigay na ng Diyos. Okay Lord, saka na uli magpe-pray pagka nagipit na uli. Saka na uli lalapit pag may masakit na uli sa tagiliran. Saka na uli lalapit pagka may pinagdadaanan. Hindi. Pag na-receive mo yon, mas lalo mong dikitan ang Panginoon at mas lalo mong ibigay sa Kanya ang papuri. Huwag mo nga hayaan na sa tagumpay mo, ikaw lang ang masaya. Ibalik mo ito sa Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos ay naghahanap. Luke chapter 17 verse 17 to 18. Jesus asked, "Didn't I heal 10 men? Where are the other 9?" Verse 10. "Has no one returned to give glory to God except this foreigner?" Ano mo yun? Hinanapan ng Diyos yung Siyam na kanyang pinagaling. Di ka pinagaling ko 10. Bakit isang babalik? Ba't isa lang ang bumalik? Isa lang talaga ang nagbalik ng glory sa Diyos. So the point is this, sa gitna ng iyong tagumpay, sa lahat ng iyong answered prayer, ibalik mo ito sa Diyos, ibigay mo ang pinaka-the best sa Kanya. Sa tunay na buhay, masipag lamang tayo kapag meron tayong needs sa Diyos. Pero sabihin mo sa'yo, nasa kaliwat kanan, hindi ikaw yon. Di ba kasi pag natin manalangin, pag tayo may kailangan. Pero pagka lalaylo na uli, hindi tayo ganon. Sa bawat tagumpay, mas lalo tayong nadikit sa Diyos. At yung ibinigay sa atin ng Diyos na tagumpay, ay gagamitin natin sa advancement ng Kanyang kingdom. Amen? Letter C, sa gitna ng pagsubok. Yan ho ang isa sa pinakamatinding pagpapakita ng worship. Bakit po? Madaling sambahin ang Diyos kapag okay ka. Kapag wala ka nararamdaman. Feel na feel mo ang faithfulness ni Lord, nagtetestify ka sa iyong group, ikaw pa'y naiiyak talaga namang, ikaw lagi talaga ang bida. Bakit ramdam mo ang kabutihan ng Diyos? Pero kapag ubos ka, diyan makikita ang tunay na worship. Bakit?
Dahil ang worship mo'y lampas na sa sitwasyon mo. Ang worship mo'y direkta na sa Diyos. Kaya ka nasamba hindi dahil ayos ang sitwasyon. Kaya ka nasamba kasi kilala mo ang Diyos. Remember po si Job. Job chapter 1, siya po'y mayaman. If you read the Bible po, siya po ay sobrang yaman. During those times, si Jesus, si Father God, si Satan nagkaroon sila ng conversation ng Panginoon. Sabi ni Satan, ako lamang naglilibot-libot dito sa mundo. Ayan. Sabi ng Panginoong Hesus, nakita mo ba ang aking lingkod na si Job? Talagang proud ang Panginoon. Proud si Father God kay Job. Alam mo po, sabi ni Satan, kaya ka lang naman sinasamba niyan dahil binibigay mo ang lahat ng pangangailangan niyan. Subukan mong alisin lahat at harap-harapan kanyang isusumpa. Ano sinabi ni Father God? Binigyan niya ng authority si Satan. Gawin mo ang lahat, wag mo lang siyang papatayin. Alam nyo, si Satan talaga nag-iintay lang. Alam nyo, ang lahat ng meron kayo, lagi nyong ipag-pray, lagi nyong ipa-cover kay Father God. Bakit? Kasi dito natin nakita sa book ng Job chapter 1, lahat ng bagay, si Job ay mayaman, kaya pala hindi siya maatake ni Satan kasi protektado siya ng Diyos. Siya ay meron siyang covering sa Panginoon, kaya dire-diretso ang pagpapala sa kanya. Kaya sabi nung binigyan na siya ng authority ni Lord, sige, wag mo lang siyang papatayin. Alam mo, isang araw lang, actually, just a moment, habang si Job ay nasa kanila, biglang tumakbo ang kanyang alipin. Ang sabi niya kay Job, yung ating po mga tubas, patay na lahat, tinamaan ng kidlat. Ubos, pati yung ibang mga alipin, patay lahat. Hindi pa tapos, tatakbo agad yung isa. Ang sabi naman ng isa, meron po mga sumugot na rebelde, kinuha ang ating mga baka, kinuha ang ating mga ganito, ang ating mga ari-arian. Patay lahat ng kasama ko, ako lang ang natira. At hindi pa daw tapos magsalita yung isa, tatakbo na agad yung isa. Ang sabi agad nung isa yung inyong mga anak, sila ho'y nando sa bahay, bigla hong lumakas ng hangin, dumating ang dilubyo, sila'y nabagsakan, patay lahat. Alam mo yun, hindi yun wala yung pahinga. Ibig sabihin, yung isa'y nagsasalita pa lamang, Master, ang ating pong bigla meron na agad tatakbo, Master, yung ating pong, yun ay sabay-sabay. Dire-diretso lahat ng pangyayari na yun, lahat ng paghihirap. Pero ano niyo po ang ginawa ni Job? Job chapter 1 verse 20. Tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit. Ibig sabihin, he recognized the pain, siya'y nagdalamhati. Ganon po ang ginagawa nila noon. Pag sila'y nagdadalamhati, pinupunin ang kanilang gamit, sila'y nag-aahit. Pero ano ang kanyang ginawa? Pagkatapos, nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Imagine kung gaano katindi ang worship. He is in pain, meron siyang pinagdadaanan, ubos ang lahat sa kanya. Pero ang ginawa niyang respond, siya ay sumamba. At ano ang kanyang sinabi? Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Oh, I pray, magkaroon tayo ng ganung pagsamba. Every time na tayo'y disappointed, every time na meron tayong hindi nakuha mga prayer requests, hindi tayo magtatampo sa Diyos. Kung hindi, ang sasabihin natin, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang babawi. Ibig sabihin, kung hindi pa ito binigay ng Diyos, siya ang tunay na may karapatan, and still, I will worship Him. Sa kabila ng pangyayaring ito, ang sabi ng Bible, hindi niya sinisi ang Diyos, kaya't hindi siya nagkasala laban sa Kanya. Kaya pala pag tayo may pinagdadaanan, unahan mo agad ng worship. Bakit? Pag pala sinisisi natin ang Diyos na nangyayari, tayo pala nagkakasala sa Diyos. Lord, di ako pasado. Still, I will worship you. Lord, may sakit ako. Still, I will worship you. Lord, may pinagdadaanan ako. Still, I will worship you. Bakit? Ang worship sa gitna ng pagsubok, hindi na yan emotion, faith na yan. Pananampalataya na yan. Bakit? Dahil ang tunay na meaning po, nung sambahin nawa ang iyong pangalan, hallowed be your name. Ibig sabihin, Lord,
sa lahat ng season ng buhay ko, ikaw ang mataas. The Lord really deserve na siya'y pagpurihan. Still, sa gitna ng ating pinagdadaanan. Bakit? Dahil ito ang pinagdadaanan natin, hindi pa rin ito kayang abutin ang kadakilaan ng Diyos. Sabihin mo sa iyo nasa kaliwat kanan, heto lang ang pinagdadaanan mo. Okay? Dikitan mo ng matindi. Sabi mo, heto lang ang pinagdadaanan mo. Ang kadakilaan ng Diyos ay mas matindi dyan. Kaya He deserve the worship. Kaya ilagay mo ang position mo na alin, pinaparangalan mo ang Diyos. Kahit wala ka sa position to pray, pero ang iyong buong buhay, sa iyong tagumpay, sa iyong pagsubok, at sa iyong private life, if you worship God, I tell you, nasa tamang position ka. Kaya sabihin mo sa iyo, nasa ulit ka na, sambahin mo ang Panginoon. Last, your kingdom come, your will be done. Matthew chapter 6 verse 10, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Sino hong laging naririnig ang prayer na iyon? Ano? Laging gayon. Now, Pastor, number 3 ka na. Bakit wala pa yung para sa akin? Ay, nagtanong, akala ko pray like this. Bakit lahat ay laging patungkol sa Diyos? Patapos na ang seleksyon, wala ang para sa akin. Yung patungkol sa needs, next week natin yung pag-uusapan. Kaya, huwag kayong a-absent. Ano? May pa part 2. Now, tayo po'y nasanay na sa huli ng prayer, yung Lord, let your will be done. Tama? Lagi tayo nasanay, nasa huli ng prayer, and Lord, let your will be done. Mali po ba yon? Hindi. Tama yon. Bakit? Kasi ang Lord, let your will be done, you surrender your prayer to Him. Pero bakit po sa pattern ni Jesus, sa una pa lamang, sinasabi na agad ang let your will be done. Pagkatapos mong makilala na siya'y iyong Ama, pagkatapos mo siyang purihin, bakit kasunod na agad ang let your will be done? Bakit ang sinabi agad ng Panginoon ay ganito kayo manalangin? Prioritize His will. Bakit po? Dahil agenda ni God bago ang agenda mo. Bago ang ating gusto, Lord, mangyari ang kalooban mo. Makinig kayong mabuti. Hindi porket pinag-pray mo na ay pwede na. Kaya minsan may deception ng kaaway sa ating buhay Dahil akala natin minsan, porket pinag-pray na natin, ay yun na ang gusto ni Lord sa buhay natin. Lord, gustong-gusto ko talaga ng ganito. Lord, gustong-gusto ko talaga siya. At pagkatapos ng prayer, akala natin, may karapatan na tayo doon. Tama ka? Kaya minsan tayo nadidisappoint, bakit hindi agad binibigay ng Diyos? If we will assess, ang unang bahagi ng prayer ay laging patungkol saan? He is your Father, He is holy, at higit sa lahat, for the kingdom. Kasi, kailangan mo ng maayos ang puso natin bago tumama ang mga prayer request natin. Marami tayong mga prayer requests na bago dumating sa supplication, yung bago natin ipag-pray kay Lord, maganda ayos na ang puso natin maganda maipatama na kay Lord ang puso natin Dahil minsan habang pinagpe-pray natin yan, meron tayong gustong ipag-pray na alam nating mali. Sabi mo sa'yo, nasa Lord ka nang para ikaw yun. Ano, pinag-pray mo kay Lord na tumama ka sa loto. Pinag-pray mo kay Lord na manalo ka sa sugal. Pinag-pray mo ang iyong manok na pangsabong. Pinag-pray mo ang inyong relationship na hindi legal. Diga? Pinag-pray, marami tayong pinag-pray kasing mali. Diga? Kaya maganda muna yung unahin pala kasama agad sa prayer, yung una pa lang, gets mo na, nasusunod ka na agad sa kalooban ng Diyos. Para doon pa lamang sa unang parte, nalilinis na tinatama na ang iyong puso. Bago pa dumating sa supplication,
Nakasurrender ka na kay Lord. Kaya yung mga sunod mo sasabihin, tama na ang pattern. We need to double check everything. Proverbs chapter 16 verse 1 to 3. We make our own plans, but the Lord give the right answer. Pwedeng magplano tayo ng ating business, trabaho, breakthrough, partner. Pwedeng magplano tayo ng bahay, lupa, everything. We have a lot of plans at walang problema doon. Pero ang sabi ng Diyos, ang Diyos pa rin ang magsasabi ng tama. Verse 2, people may be pure in their own eyes, but the Lord examine their motives. Alam mo yon? Sobra kasing nandideceive itong puso natin. Akala natin, ang dami nating kailangan. We can be pure in our own eyes. Nakala natin ay Lord, basta ipasa mo lang ako, panigurado, maglilingkod ako sa iyo. Lord, i-promote mo lang ako, panigurado, ibibigay ko sa iyo lahat. Lord, ibigay mo lang siya sa akin, we will serve together. Marami tayo, we can be pure. We can be pure in our own eyes. Lord, pag ako yumaman, payamanin mo ko, talagang tutulong ko na ito lahat. Lord, bigyan mo lamang ako ng sasakyan, gagamitin ko to sa A-group. Lord, bigyan mo lang ako ng ganito, hindi na ako malilate. That is a prayer that we can be pure in our own eyes. But the Lord examine our motives. It means, kaya kailangan tayo nasunod sa kalooban ng Diyos dahil baka akala natin tama tayo. Yun pala, may tama tayo. Are you getting the point? Kaya una pa lang, kailangan na agad sumuko kay Lord. Kasi baka yung pinipilit mo kay Lord na akala mo'y tama ka, tatamaan ka na pala. Anak, salay ang pinagpe-pray mo. Behind that, ay merong something na pinipid mo lang ang iyong flesh, pinipid mo lang ang iyong ego, akala mo'y para sa akin pero tunay para sa iyo. Kaya ang ganda ng pagkakasabi ni Jesus, let your will be done. Ibig sabihin, submission mo na bago direction. Isineset mo na agad ang magiging flow ng iyong prayer sa paraan na gusto ng Diyos, hindi sa paraan na gusto mo. Kasi majority ng prayer, Lord, sundin mo ito ha. Pero pag will ni Lord, Lord, ako ang susunod sa iyo. Ito ang prayer. Magsisimula sa Diyos, matatapos sa Diyos. Lalapit ka sa Diyos at para sa Diyos. Pastor, hindi po ba unfair? Magpe-pray ako para matupad ang kalooban niya. Paano ang akin? Tandaan niyo ito. Kapag natupad ang will ni Lord sa buhay mo, hindi lang answered prayer ang meron ka, kundi answered life. Uulitin ko. Kapag natupad ang will ni Lord sa buhay mo, hindi lamang answered prayer ang meron ka, kundi answered life. Ibig sabihin, yung tunay mong buhay, yung totoong ikaw ang matatanggap mo pag nasunod mo ang kalooban ng Diyos. Think about it. Lahat ng mga panalangin sinagot, lahat ng mga gustong-gusto mong ibinigay, pero wala doon si Lord, burden mo siya ngayon. Burden mo siya ngayon. Yung basta-basta ka na lamang nagdesisyon, ay eto na ang mapangasawa. Eto na. Saka na magkaigay pagkaayos na. Ay hindi nagkaigay, burden. Bakit? Binasta na eh. Nung kumbaga wala si Lord doon sa plano. Dito na ako, ratsada na dito, bahala na. Yung wala si Lord, doon sa mga plano mo, tapos pinilit mo at nangyari, kasi merong perfect will at permissive will. Lord, kung kalooban mo, magiging kami, niligawan mo. Lord, kung kalooban mo po, na ako po ay manalo sa color game, tumaya ka. That is what we call permissive will. Hindi na yung kalooban ng Diyos. Pinilit mo na yun. Now, marami mga prayer request tayo na binigay sa atin pero wala si Lord. Naging burden mo ngayon. Dahil marami tayong mga prayer request na patungkol lang sa present needs natin. Present wants natin, pero hindi natin nakita ang bunga. Akala natin, pag ibinigay ito sa iyo ni Lord ngayon, magiging okay ka hanggang dulo. Pero hindi. Pag will ni Lord ang natupad sa buhay mo,
Ibig sabihin, mangyayari ang kalooban niya sa lupa gaya ng sa langit. Ibig sabihin ganito, ipagkatiwala mo kay Lord ang lahat ng desire ng iyong puso. Bakit? Kung sino mang may tunay na nakakaalam ng may magandang plano sa iyo, walang iba kung hindi ang Diyos. Kung meron mang tunay na may control at nakikita na agad ang past, ang present, ang future, walang iba kung hindi ang Diyos. Kaya maganda na laging nakatatak sa puso na alin, will ni Lord ang mangyari. Karamihan ng mga prayer request natin ay pagpapakita ng may kulang sa buhay natin. Kaya itong si flesh ay bigay ng suggestion. Malungkot ka? Alam ko kailangan mo, pira. Kaya itong si flesh ibigay. Malungkot ka? Gutom ka lang eh. Ano kailangan mo? Malungkot ka? Ano kailangan mo? Jowa. Si flesh ay bigay ng pang panakip doon sa ating needs. Kaya sinabi ni Lord, teka, ang tunay mong kalooban, ang tunay na maganda sa iyo, at ang tunay na magpupuno sa iyo, ay ang kalooban ng Diyos. Bakit? He is the water of life, bread of life. Ang sabi ng Panginoon, kung sino mang uiinom sa akin, hindi mauuhaw. Kung sino mang kakain ay hindi na magugutom. Bakit? Meron something sa buhay natin na ang Diyos lang ang pwedeng magpuno. Kaya kung meron tayong pinaka-desire ng buhay, hindi yung matanggap itong mga napakahabang prayer request natin. Kung hindi matupad ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Bakit? Kasi yun ang tunay nating kailangan. Kaya, ang mangyari ang kalooban mo dito sa lupa, gaya ng sa langit, alam niyo, napaka-powerful ng verse na yan. Sa langit, si Jesus ang center, it's all about Him. Ibig sabihin, sa langit, presensya ni Father God ang tunay nating kailangan. Kaya pag mangyari ang kalooban mo dito sa lupa, gaya ng sa langit, kung paanong ang presensya ng Diyos ang nagsusustain sa lahat sa langit, then ang presensya din ng Diyos ang magsusustain ng lahat dito sa lupa. Habang sinusunod mo ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay, mahirap pero iyong pinipili, alam nyo, nawawala ang greed, nawawala ang distraction, nawawala ang emptiness, nawawala ang craving sa laman, nawawala ang mga selfish desire. Bakit? The more na sinusunod mo ang kalooban ng Diyos, mas nakikita mo ang tunay na mahalaga. At higit sa lahat, mas napupuno ka ng kanyang presensya. Listen, madalas hindi mo kailangan ng maraming bagay. Ang kailangan mo'y maraming presensya. Dahil ang kulang ay wala sa kamay, sometimes ang kulang ay nandito. Ang kulang ay yung puso natin at ang pwede lang magpunoy ang Panginoong Hesus. Marami tayo laging pinagpe-pray kay Lord. Lord, ibigay mo ito sa akin. Lord, ibigay mo ito sa akin. Lord, ito Lord God ang gusto kong maranasan. Lord, ito ang gusto kong maranasan. Minsan parang yan pampatagtag cravings. Ang pampatagtag cravings sa samgyup, pampatagtag cravings sa kahit na presence ni Lord. Kasi minsan, ginawa na rin naman natin. Akala natin minsan pampatagtag ang bundok, ang dagat. Pag uwi, pagod ka pa rin. There is something sa ating buhay na tunay na magpupunoy presence ni Lord. Kaya every time na parang pakiramdam natin, Lord, ang daming kulang. Teka, magpapapuno muna ako sa iyong presence. Sa buhay natin, let God rule, let God decide. Sino ho dito ngayong oras na ito, hinahayaan niyang ang Diyos ang mag-rule ng kanyang buhay, hinahayaan niyang ang Diyos ang mag-decide ng kanyang buhay. Lord, this is my want. Lord, binibitawan ko na to, tinatanggap ko na ang plano mo. I want to highlight this, Matthew chapter 6 verse 10. Dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Guys, di ka nalugi. Hindi ka nalugi sa prayer na masunod ang kalooban ng Diyos. Bakit? Hindi ka na naluging isuko ang lahat para sa Diyos dahil ang kapalit noon ay kingdom. Ang kapalit no'y kalooban ng Diyos at higit sa lahat, heaven fills. Ibig sabihin, heaven on earth Heaven on earth.
Ano ba mararanasan natin pag natupad ang kalooban ng Diyos dito sa lupa gaya ng sa langit? Romans chapter 14 verse 17, and I will end with this verse. For the kingdom of God is not a matter of what we eat or drink, but living a life of goodness and peace and joy in the Holy Spirit. Imagine this. Ang kingdom daw ng Diyos is not a matter of what we eat or drink. Ibig sabihin, ang kingdom ng Diyos ay hindi patungkol sa iyong wants. Hindi patungkol sa lahat ng magpipid sa iyong flesh. Hindi patungkol sa lahat ng magpipid ng lahat ng iyong kailangan. But it's all about living a life. Ibig sabihin, hindi lamang tinatarget ng kingdom ng Diyos ang specific na pangangailangan mo, kung hindi tinatarget ng kalooban ng Diyos ang tunay mong buhay, ang tunay mong pagkatao. It is a life of goodness. It is a life of peace and joy in the Holy Spirit. Ibig sabihin, pag natutupad ang kalooban ng Diyos, alam mo, pag natupad ang kalooban ng Diyos, hindi mo maiisip na marami kang panalangin hindi tinupad ng Diyos. Bakit? Dahil pag natupad ang kalooban ng Diyos, ano sasabihin mo? Lord, buti na lang di mo binigay. Lord, buti na lang nung nahingi ako ay hindi mo binigay. Bakit? Ano nangyari doon? Because there is something sa kalooban ng Diyos. Sabi ko nga, kung meron man tayong pagsusukuan ng ating buhay, sometimes we allow other people na, oh, sige ha, ikaw nang bahala sa akin. Ikaw nang bahala sa akin, ito na lang ang aking gagawin. Kung kaya natin nga magtiwala sa tao, kung kaya nga magtiwala natin sa ating partner na siya na ang bahala sa future natin, kung kaya nga natin magtiwala sa ating mga magulang, ba't pag hindi natin kayang pagkatiwalaan ng Diyos? Kaya ngayong oras na ito, gusto kong i-point out, ganito kayong manalangin. Ibig sabihin, yung patungkol sa atin, wag muna. Dahil pwedeng ang patungkol sa atin ay hindi talagang tunay na patungkol sa atin. Baka patungkol lang sa flesh natin. Pero yung patungkol sa kalooban ng Diyos, yun ang tunay na patungkol sa atin. Dahil ang laging kalooban ng Diyos ay para sa ikabubuti mo, ikaayos mo at ikaliligtas mo. It is not unfair. Hindi yun unfair na matupad ang kalooban ng Diyos dito sa lupa. It is not unfair. Dahil ang tunay, pag natupad ang kalooban ng Diyos, ikaw ang tubo. Hindi lang ito patungkol sa kingdom. Ano ba kailangan ng Diyos? He is the Most High God. Punong-puno na siya ng glory. Ano ba kailangan ng Diyos? Hindi mababawasan ang kanyang pagka-Diyos kung matupad ang kanyang kalooban o hindi. Pero pag natupad ang kanyang kalooban, sabihin mo sa'yo nasa kaliwat kanan, paldo ka. Ikaw ang tunay na paldo. Ikaw ang tunay na panalo. Kaya, when we start our prayer, it's all about our Father. Ibig sabihin, if He is your Father, you know that He is good. Alam mong meron siyang magandang inihanda sa'yo. Our Father in heaven. Alam mo kung nasa ang authority niya. Heaven is the highest throne. Kung siya'y nasa langit, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Hallowed be your name. That is our assignment. Let the name of the Lord laging mag-glorify sa ating buhay. That is our assignment. Whatever we do, worship is not all about attending Sunday service. Paglabas mo dito, ilagay mo na, worship is not event. Worship is a lifestyle. Paglabas mo dito, sasakay ka sa tricycle, uuwi ka, Lord, I will worship you. Lord, I will worship you. Habang nanonood ka, whatever you do, in your room, in your workplace, Lord, whatever you do, Lord, this is worship. Lord, this is worship. Lord, itong ginagawa kong pagtuturo. Lord, itong ginagawa ko sa opisina. Lord, this is worship. Ano sabi ng Bible? Pag ikigagawa sa ama mo dito sa lupa, huwag ka lang gumawa para sa kanila. Tingnan mong naglilingkod ka sa Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos ang iyong titingnan sa lahat ng iyong ginagawa. Naguhugas ka ng pinggan, Lord, this is worship. This is worship. Nag-aaral ka, Lord, this is worship. Bakit? Inihahanda mo ang sarili mo na matupad ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Bakit? Because let your will be done. Dahil pag tunay na natupad ang kalooban ng Diyos, paldo ka. Pag tunay na natupad ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay, ipagpapasalamat mo, Lord, salamat. Yung mga pinag-pray ko noon, hindi ko pala siya tunay na kailangan. Dahil ang tunay na mayroong magandang plano sa atin,
si Lord. Anong kailangan natin gawin ngayon? Worship. We will worship the Lord. Bakit? Kasi alam natin, we will surrender everything to God. Amen? So, surrender natin ang buhay natin sa Diyos. May we please stand right now? It is a prophetic gesture. Listen. Aba pong inaawitan natin ng Diyos ng patungkol na pagpupuri sa Kanya, we just going to release our stress, our burden, even all our plans. Parang ganito. Tayo ay pagpalagay mo na, just think about kung nasaan kang lugar na nakaka-relax. Para a place na ikaw ay makakahinga. A place na kung saan na you're willing to surrender everything to God. Parang habang pinupuri mo ang Diyos, itatak mo sa iyong puso that you have a Father in heaven na may magandang plano sa iyo. Kasi sometimes if we are focused in our prayer requests, ang dami natin nakikitang kulang. Pero the moment we focus our attention to heaven, na nandun ang Diyos nating Ama, at ang pwede lamang natin gawin is to worship Him. Itaas lamang ang Diyos sa ating buhay. At alam mo yung pinakamagandang desire, Lord, let your will be done. Lord, let your will be done. Ibig sabihin, matupad ang kalooban mo dito sa lupa, gaya na sa langit. It is a powerful declaration. Bakit? Hinahayaan mo na kung paano kumilos ang kingdom sa langit, ganon din kikilos ang kingdom ng Diyos dito sa lupa. Hindi ka lugi. Ano lang kailangan mong gawin? Worship. We will practice right now yung tunay na worship. As we sing this song, come on, just close your eyes and surrender everything to God. Lord, I pray, may your kingdom come. May you please raise your hand. It is a sign that we surrender everything. Lord, we declare, may your kingdom come. Lord, may your will be done on the earth as it is in heaven. Habang nakataas ang iyong mga kamay, buong puso, sabi mo, Lord, let your will be done. Lord, let your will be done. Come on, Lord, let your will be done. I surrender to you my personal life. I surrender to you my private life. I surrender to you all of my victory. I surrender all the hardships. I surrender lahat ng sakit at saramdam. Lord, let your will be done. Lord, let your will be done. Let your will be done. May your will be done on earth as it is in heaven.
your will be done. Lord, let your will be done. I'm telling you, kalooban ng Diyos na gumaling ka. Lord, let your will be done. Kalooban ng Diyos na magtagumpay ka. Kalooban ng Diyos na magamit ka niya para sa kanyang kapurihan. Kalooban ng Diyos na i-restore ang lahat ng conflict sa inyong pamilya. Kalooban ng Diyos na i-restore ang lahat ng nawala sa iyo. Negosyo, trabaho, love, lahat ng pinagdadaanan mo ngayon. Kalooban niya ng Diyos. At ito ang sinasabi ng Panginoon, huwag kang magpapapuno sa iba. Kalooban niya ng Diyos, kaya't hayaan mong ang kalooban ng Panginoon ang mangyari sa iyong buhay. Trust in the Lord. Ang sinasabi sa iyo ng Panginoon, just surrender everything. Paglabas mo dito, ipakita mo ang iyong worship. Sa lahat ng iyong iginagawa, ipakita mo ang iyong worship. Ilagay mo ang iyong sarili sa posisyon na kapag tinupad ng Diyos ang kanyang kalooban, isa ka sa tatamaan. Isa ka sa makakaranas. The Lord is saying, do not be afraid. Huwag kang matakot na isuko ang mga bagay na yan. Hayaan mo ang kalooban ng Diyos ang mag-manifest, manahan sa iyong buhay. The Lord will restore sa iyong itataas. Church, listen. Hindi lang answered prayer ang binibigay sa iyo ng Diyos. God is giving you life. God is giving you purpose. Ang ibinibigay sa iyo ng Diyos ay lakarin. It is more than sa lahat ng pangangailangan mo. That's why, do not be afraid. Do not be afraid to surrender. Lord, let your will be done. May please close your eyes and just tell it to God, Lord, let your will be done. You know it in your heart kung ano yung struggle na yung, Lord, ito may plano talaga ako sa negosyo kong ito pero Lord, let your will be done. Lord, gusto ko talagang gumaling. Pero Lord, let your will be done. Whatever it is na nagbibigay struggle sa iyo ngayon, just tell it, Lord, let your will be done. If you're having a hard time to surrender it, humingi ka ng biyaya ngayong oras na ito, na Lord, tulungan mo na ako maisuko ito nang matupad na ang tunay mong kalooban sa aking buhay. You are not too late. Kung sa tingin mo ang edad mo ay masyado ng huli, hindi ka pa huli. Dahil once na dumating at once na malakaran, mapulpil ang kalooban ng Diyos, sasabihin ko sa iyo, nasa tamang oras ka lang. Nasa tamang oras ka lang. Hindi ka pa huli. Hindi ka pa huli. At kung pakiramdam mong nahuhuli ka, ay di bilisan mo nang matupad ang kalooban ng Diyos. Huwag ka nang mag-resist. Huwag mo nang ilaban. Just allow the will of the Lord. For the kingdom of God is not a matter of what we eat or drink, but of a living a life
of goodness, peace, and joy in the Holy Spirit. Raise your hand. To you right now, I declare you will live a life full of goodness, peace, and joy in the Holy Spirit. Receive it right now. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. Amen. Praise. Okay, so proceed po tayo sa ating another act po ng worship, which is giving po. Ano po, so ito pong ating pagbibigay, so ito po ay isa pong pagpapakita na kung paano din po natin wino-worship po si Lord. Ano po? So kung paano po natin talaga tayo nagiging proud na tayo ay may naibibigay kasi alam natin na tayo ay may tinanggap na galing sa Diyos. So sabi nga po, every time na tayo mag-give or magbibigay po, we honor the Lord. So yun po ay matatagpuan natin sa Proverbs 3 verse 9, honor the Lord with your wealth.